Dako tayo sa isa pa nating balitang lokal. Tubig sa Pantabangan Dam, tuloy-tuloy na bumababa. Mga magsasaka nangangamba na hindi na umabot hanggang sa anihan ang tubig sa irigasyon. Patuloy na bumababa ang tubig sa Pantabangan Dam. Kaya naman nangangamba ang mga magsasaka na mababawasan pa ang rasyon ng tubig sa irigasyon ng NIA-UPRIS o ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems. Ang dam ang pangunahing pinakukunan ng supply ng irigasyon sa mahigit 100 at 20,000 ektaryang sakahan na sakop nito sa 28 bayan at syudad sa lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ayon kay Ginoong Crisostomo Marzan, residente ng San Roque at may sinasakang mahigit na 2 hektara sa Barangay Banitan, ang buwan ng Pebrero at Marso ang kritikal na panahon sa pagtatanim ng palay. Dahil dito naglilihi at nagbubuntis ang palay, lalo na aniya kung sumasapaw na ito. Yan ang stage kung saan lumalabas na ang mga uhay ng tanim. Aniya, sumasapat pa ang tubig na nagmumula sa irrigation canal at bombang patubig. Ngunit, nag-aalala ito na hindi na makaabot pa sa anihan ang supply. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Nueva Ecija, as of February 7, nasa 191.83 meters na lamang ang water level ng Pantabangan Dam. Mababa ng mahigit 20 meters sa ideal water elevation nito na 212.47 meters as of February 7 at mahigit 29 na metro na mas mababa sa spilling level nito na 221 meters. Halos 20 metro na ang ibinaba ng dam simula Desyembre 2023 nang magsimulang mamunla ang mga magsasaka para sa kasalukuyang cropping season. Nanganganib na bumagsak pa ito dahil mas kaunting bilang ng bagyo ang maaaring asahan ngayong 2024 dahil sa El Nino. Ayon sa Pag-asa, nasa 13 hanggang 19 na bagyo ang papasok sa Pilipinas ngayong taon mula ngayong taon. Samantala, inaasahan raw ni Pangulong Marcos na mapapalakas pa rin ang produksyon ng palay sa kabila ng banta ng El Nino. Aniya, may 31 billion pesos na pondong nakalaan para sa post-harvest facilities, extension services at research and development. Mayroon din sa irrigation services gaya ng solar-powered irrigation systems para sa tuloy-tuloy na supply ng tubig. Mayroon ding 10 billion pesos na rice fund para sa RCEF mechanization program. Reaksyon naman ng mga magsasaka, malabo na tumaas ang produksyon dahil sa kakulangan ng tubig. Ayon kay Ginoong Edward Vasquez, magsasaka ng Barangay Balingog West, paano raw mapapataas ang ani gayong maraming sakahan ang hindi naabot ng patubig. Dahil dito ang ilan ay nabawasan ang sinakang lupa dahil hindi itinuloy ang pagsasaka. Anya pa, ang ilan sa kanila ay matanda na ang punla nang mailipat ang tanim kaya mahirap na itong pabulasin. Ay, tubig! Ang sigaw ng magsasaka. Tubig po, tubig please. Kanina nga nung kakwentuhan natin sila Mang Chris, ano? At andun pala ang pangangailangan pala ng tubig na mas kailangan ay doon sa pagbubuntis. At yung pagbubuntis. Siyempre, parang ano yan, hanggang kumbaga sa tao habang nagbubuntis ka, yung kailangan pumapasok sa kumakain ka ng ng masusustansya para may makain yung baby. Kasi pag walang tubig, pipipis, hindi maglalaman yung palay. Aani ka ng pipis, ng ipa. So, kasagsagan pa naman ng ang wrath, sabi nga ng mga balita wrath ng El Nino, yung mismong bagsik, no, nung El Nino phenomenon sa panahon ngayong 2024 Pebrero talaga ang simula. Pebrero, Marso hanggang Abril. Hanggang September ba yan? September pa nga di ba? Hanggang September. Wala. Tapos yung darating daw na bagyo. Ayuda naman di ba 31 di wag nang magtanim. Ano yan, 31?
billion Billion. pesos. Oo. Pero kung Mukhang ngayon saga mo, yun eh. kung ngayon mo sinasabi yan, yung ayuda na yan, hindi na yan makakaabot yung solar dryer kung dryer. ay solar Power irrigation. Oo, tapos ano pa? Next year. Hindi, ngayon nga eh. Kung, Ngayon nga niya gustong paramihin yung ani. kung ngayon mo tina-target yung maraming ani na hindi maapektuhan ng El Nino, total naman eh, matagal lang pinoproject nila yung El Nino. Naka-set up na yan dapat. 'Di ba? Para yung hindi kayang abutin ng ng Pantabangan Dam o meron ng sasalo. Oo. So, yun ang tinatawag na proactive. Yes. Eh, sila ngayon naman eh, Proactive. proactive para sa 2025 election. Ay, election. Wag ka maingay. Di ba? Eh, alam mo naman, sa project, may kita. Di ba? Oo. Ay. So, Aya, sabi nga nila. 20, ano ba ang spilling level ng 221 meters. 221. Pero yung, kumbaga yung level ideal. ideal, May rule curve pala kasi yan. 100, ay, 212. 212. Oo. 212. As of February 7 yan kasi bumababa rin yan. Habang bumababa yung level ng tubig, bumababa rin yung rule curve. Yung ideal spilling ideal water level ng dam. Oo. Oo. Ano sabi ni kanina ni Agriculcol? Si Ray? Syempre, bababa yan kasi nababawasan nagpapatubig eh. Kaya nga, totoo naman. Nasaan na kaya yung cloud seeding na project ng NIA, no? Nako, alam mo magastos yun. Cloud na lang. Oo. Wala na yung seed. Tapos, hindi pa doon sa tumama doon yung tubig sa pangailangan. Oo. Sa West Philippines Sea, ba? Tumatama. O kaya sa sa Pacific Ocean. Wow. Para hindi natin nakikita, pero sabi nila meron. Di ba? Nagkaroon pa nga Invisible. ng dyan parang press briefing dyan sa cloud Sa seeding cloud na yan. seeding. Kaya lang, cloud na lang. Cloud na lang. Oo. Nawala. Ay di, nako, yun ang kinakailangan. Kaya sana umulan na, no? Oo. Kaso, sabi ng Pag-asa, Sana dito 13 to 19 lang ang ulan. Oo. Yung ulan sana sa sa Davao. Mindanao, Oo. no, sa Davao del Oro ba yun? Del Norte. Davao del Oro. del Norte. Dalhin dito. Oo. Paano nila hahakutin? Paano naman yung sibuyas? Sabi ng mga magsisibuyas. Yung mga magsisibuyas naman, ayaw ng ulan. ayaw umulan. Ayaw ng ulan. Di wag sa kanila pumunta yung ulan. Takpan nila yung sibuyas. Oo. Pero kasi kasagsagan din ng ani. Anihan Gusto hanggang umulan, March. talaga Oo. napaka-delikado din sa ng sibuyas yung... Basta ang mahalaga, kailangan ng tubig ng mga magsasaka na basta dapat mas yung panahon na to, bastanting tubig sa panahon ng February, March. pagbubuntis, no? According pagbubuntis kay at Ma'am Chris, yung sumasapaw na. Suha, Sumasapaw. sapaw. Oo, kasi yun na yung paglabas ng uhay eh. Ano daw yan? Last week ng February at first week ng March. Yan talaga yung critical na period. Ayan. Pero syempre, hindi ibig sabihin nun, hindi na kailangan ng tubig during doon sa iba pang hanggang harvesting. Oo. Kasi hanggang harvesting dapat yun. nga 2 weeks maintained yung tubig after na... harvest, may tubig pa rin. Hindi before. Before. Kasi kailangan patuyuan tama, mo yan. before harvest. Patuyuan mo bago mo i-reaper o gapasin. Kaya abangan natin, no? Kailan kaya darating yung solar powered? Oo nga eh. Ano ba yung mga solar powered, tapos, Irrigation. ano pa isa? Yun lang. Yun lang may sa irrigation. Solar Ayuda. powered. Meron mga post-harvest facilities na yung iba eh. Pagka irigasyon, sana pinondohan din nila yung pagpapagawa ng ng mga canals. Kasi di ba May kanal hindi, sira nga, di ba sabi nila hindi pwedeng lakasan yung daloy.
Kasi masisira yung kanal. O, ang gawa ng kanal, pag wala ng tanim. O, Pag may tanim pa, tubig ang kailangan. oo. Pero bakit dapat nga gawin na in between cropping seasons. Oo. Oo. Dapat may pondo. May pondo rin yun na kagyat. Kaso Sana. nadidelay din. So, talagang aasa yung mga tao sa ayuda. Ayuda? 10 billion? Ano, yung financial assistance. Oo, Kasi, yun yung syempre, kung, ikaw na magsasaka pag nagtanim ka, namuhunan ka, etc., etc. Hindi Tapos kaya wala kang ng aanihin. ayuda yung ano. Ay, yun nga lang ang Yung kayang gastos. asahan. Yun nga lang ang ultimately pwedeng asahan para may makain. Yung mga farmers natin na walang aanihin dahil walang tubig. Hindi, pag-pray na lang natin na hindi maubos ang tubig sige. ng Matagal pa kasiknan namang Pantabangan. Matagal pa namang mauubos yan. Mhm. Kasi 192 meters, mataas pa yun. Ang Yan, problema yan, lang mataas. dyan, may minemaintain na level Oo. ng water na ginagamit sa hydro. Oh, kasi hindi lang Kaya naman hindi nila pwedeng- biya yan eh. May power din yan na Oo. pinanggagalingan. Tapos ano pa, kuryente ano? Kung kuryente, Oo. oo. Ah, Kaya ganon, mhm. ang isang hindi sasapat kung... At pati tubig ata. Pati tubig na supply ng tubig sa bahay. Wala tayong... Meron daw. saan yun? Hindi, iba. Galing sa Pantabangan. Ano lang doon din yun? galing doon din galing ang tubig sa Kaseknan ba? Na nagsusupply ng Sa tubig Pantabangan, sa... oo, sa Kaseknan yun. Oo. Bumabagsak. Narinig ko kanina eh. Meron din Pero- sa pinakinggan kong history. Pero sa pati yung supply water ng mga taga-Pantabangan. supply ng tubig. Oo, sa Pantabangan. Pero yung water... Bawas din yun. Oo, di hahakot sila sa ibang bayan sa mga poso. Paano? Kasi ano ka? sa mga yung may mga water... Pumps. water pump o kaya yung may mga water facilities na bayan. Nangyayari sa kanila yun. Meron pa bang mahihitit sa ilalim ng lupa ko? Kasi yung tubig sa Pantabangan, saan man ang gagaling? Sa Sa Kasignan. Sa Kaseknan. Mm-mm. Kaseknan River? Kasignan River. At Kaya saka may tunnel doon. Pampanga Saka, River. ay, hindi Andyan doon naman Pampanga. Pantabangan mismo. Kasi lake yun eh. Hindi nakakapag-ipon doon ng ng water. Reservoir. Oo. Yan sabi nila. Tapos kaya din maraming tubig doon dahil yung mga bumababang tubig sa Kaseknan project noon yun, Kaseknan, doon ang bagsak sa Pantabangan Dam. Mm-mm. Kaya makakakita ka dyan ng napakalaking lawa Mm-mm. Yes. na tapos yung lawa na sabi nila parang kanal yun na dumadaan doon sa tunnel Na dumidiretso sa dam. dam. Mm-mm. Mhm. Doon kumbaga doon ang tapunan. Oo. Doon ang tapunan nila. Tapos yung first generation, iba pa yon. Hydro Hydro power, yun, oo. Kuryente yun. Kuryente Oo. na bago itapon sa Pantabangan yung dam yung tubig. Nag-generate siya Oo, ng nagagamit kuryente. muna doon sa power. Mm-mm. Kaya yung tubig sa Pantabangan ay multipurpose. Waste. Pero sabi, waste mo, na lang yung historically, tumatapon. Historically, sa yan daw, irigasyon. oo. Historically, ang Pantabangan daw ang pinakamalinis na dam sa bansa. Tapos, ano pala yan? Yan ang second largest dam sa Asia. Oh, Mhm. di ba? Oo, at saka Imagine mo, andito yan ginawa yan sa Nueva Ecija. 1972. Oo, so ilang taon na yan? Ginawa yan ng mga Hapon. Ano na yan? 52 years na. Buo pa rin. Oh, hanggang ngayon, buo pa din. Pero yung Pantabangan Dam kasi may maliit siyang tawag doon parang mini hydro eh. Oo, mini hydro. Hindi ko alam kung ilang watts yung kaya niyang i-produce doon. Mm-mm. Na talagang for irrigation siya. Mainly yung pagkakatayo ng Pantabangan Dam. Mm-mm. Tapos meron siyang mini hydro. Ngayon, yung nung naitayo, nung ginawa yung project, yung Kaseknan na project,
na dalawa na ang purpose nun. Mm. Yung water generation, yung power generation, at saka yung tubig na ginagamit doon at tatapon sa dam, yun naman yung for irrigation. Kaya, kahit may tubig doon, pwedeng hindi nila itapon sa irigasyon para sa palay kasi gagamitin sa generation ng power, Oo. electric power. Mm-mm. So, meron talaga siyang use. Mm-hmm. Mm.